Sa simula ng kwentong ito, hindi na perpekto ang mundo. Puno na ng violence, puno ng kasalanan, puno ng rebelyon. At ang sabi ng Genesis 6:5, "The wickedness of man was great in the earth." Ang mundo na nilikha ng Diyos para sa kabutihan, naging mundo ng kasamaan. Pero sa gitna ng kadiliman, ang awa ng Diyos ay makapangyarihan na hayag. Genesis 6:8, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." Sa gitna ng kasamaan ng tao sa buong mundo, may isang tao pa ring naglalakad kasama ng Diyos. At doon nagsimula ang kwento ng baha, at sinabi ng Diyos kay Noah, "Build an ark." Isang utos na mahirap, matagal, at mukhang walang sense. Wala pa ngang ulan noon. Pero ang sagot ni Noah, hindi bakit? Hindi paano, kundi pagsunod. Kaya sabi ng Genesis 6:22, "Thus did Noah. According to all that God commanded him, so did he." Dalawang boses, isang Diyos, isang mundo na tumalikod. At may isang tao na sumunod, at dumating ang baha. 40 days raining na hindi tumigil, tubig na hindi humina, judgment na hindi mapipigilan. Pero sa gitna ng pagangat ng tubig, umangat din ang ark. Habang lumulubog ang kasalanan, lumulutang ang pagsunod. At pag nagtatayo ka ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos, kahit anong bagyo, kahit anong baha, hindi ka lulubog. At nang matapos ang baha, naglagay ang Diyos ng bahaghari, isang pangako, isang covenant, isang sign na nagsasabing, "I will never destroy the earth this way again." Hindi dahil nagbago ang tao, kundi dahil ang awa ng Diyos ay mas malaki pa rin kaysa galit, mas malalim pa rin kaysa kasalanan, mas buhay pa rin kaysa judgment. At sabi ng 2 Peter 2:5, "God saved Noah, a preacher of righteousness." Ibig sabihin, habang nagtatayo si Noah ng ark, nagtatayo rin siya ng warning sa mundo, may judgment, may baha, may darating na araw ng paghatol. Pero ang mundo, hindi nakinig. Kapatid, ang flood ay hindi lang kwento ni Noah. Kwento natin lahat. Lahat tayo may baha ng problema. Lahat tayo may ulan ng pagsubok. Lahat tayo may storms ng kasalanan. And kung wala kang pananampalataya, tatangayin ka ng baha ng kasalanan, pero may magandang balita. Kung may flood ng judgment, may ark of salvation din si Jesus. Kung sa panahon ni Noah ang ligtas ay nasa loob ng ark, ngayon naman ang ligtas ay nasa loob ng kagandahang loob ni Kristo. Kung ang tubig ang nagpuno sa mundo, ang dugo ni Jesus ang humugas ng kasalanan. Kung pagkatapos ng flood ay may bahaghari, pagkatapos ng cross ay may kaligtasan. Kapatid, ang baha ay hindi ending. Ito ay simula ng new beginning. At ang Diyos na nagligtas kay Noah, siya ring Diyos na gustong iligtas ka na ngayon. Let Him take you in. Let Him protect you. Let Him save you. Your ark is Christ. Enter in.